weekly stock commentary where I share my personal opinion and insight of what's happening in the stock market and different stock stories out there. This one is ending March 6, 2026. If you want the exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. For daily investing insights, check my Facebook page. So for the first one, PSI recovery rally na I think baka mag-down ulit. Kasi nagka-crash pa rin yung madaming markets. Ayan So US, red na naman. Emerging market no? Nanggaling to sa 13%. 5.4. So actually, outperform na ng PSEI ang emerging Southeast Asia, international, total world, maski ako. Pero baka mag-down ulit ang PSEI for today. So number 2, BDO nag-record profit. However, kahit mag-record profit yan, kung ang i-report niya is mid-single digit, wala, no? I think mag-correct to below its book value, which is 116. So sabihin mo lang umakyat 120. So possible assuming nag-close siya ng 120 na book value 2025. Possible pa to mag-correct, I think. Okay? And from there baka mag-sideways siya hanggang sa maging cheap na ulit ang BDO sa paningin ng madaming investor, more specifically mga institutional. Okay? Meralco, nag-all-time high. Record profit. Di ba? Every year, record profit to Double digit core income growth. Parating silang Terra Solar. So, once mag-contribute yun, malamang continuous yung growth nito towards 2026. Okay? Nag-all time high pero nagko-correct din because of lot of uncertainties right now in the market. Nagkaroon siya ng dividend, I think. No? Or I should say it's still higher than last year. Diba? So from 13, laki nga ng medyo okay na yung tinas. No? So for sure tatas din nila yung pangalawang tranche. Okay? SM, diba? Double digit. 10% increase consolidated income, blah, blah, blah. So, however, sell down to. Ayan, no? 187. Kulang pa ata yan 3.8 divided by, 90 billion. That's around 9x, no? Na multiple. And I think may mga holding companies kasi to trade below 5x So baka baka biglang i-sell down pa yan. Ito sa mga possible magandang abangan pag nag-continue yung let's say Iran versus US, sell, diba? Indiscriminate selling. Punta siya sa kunyari 500, Bumalik siya sa COVID lows. So 11 plus 2 13. Sabihin mo nang tatas na to ng 10% this year. Divided by 500. Yan, nag-COVID lows. Mababa pa rin, 86% yield. Mas mababa pa mga 400 para 3% ganon. SMPH also growing. Okay. Year of recalibration after an unexpected setback in the fourth quarter. Focusing on major project launches. So, nag-slow down daw sila on the fourth. And ginawang ko to ng di ba? Content in my Facebook. Ito, sabi ko doon, kung babalik to or pupunta to sa similar multiples ng ibang property sector, malalim pa correction nito. Okay. So, gumagawa sila ng share buyback pero wala, Hindi na kayang supportahan yan kung madaming magbebenta. Okay. Dapat, muna sila mag-share buyback. Dapat,
Ah, mga 14, no? 12, ganon. At doon sila bumayback dyan eh. Then dapat binibigyan na lang nila sa dividend yung ano. Pero kasi pag share buyback, umangat yung EPS. May ibang companies kasi na pag maganda yung EPS ng ano or EPS growth ng isang business, gumaganda yung performance bonus nila, di ba? Kaya minsan may mga companies gumagawa ng share buyback, di ba? Despite there's a lot of selling pressure. So wala, oh. Di attractive, oh. Kaya pa talaga niya ano, mag-correct. So DG Plus, top index gainer. Kasi ano to eh, may news na ano daw eh. Nandito ba, indicate ba? O yung insider buying. Kahit insider buying, yung titignan mo yung mga binibigay niya na ano, compensation sa kanyang mga exec. Wala, no? Parang di magandang tignan. So, Petron, Picor, nag-announce ng dividend. So, tinasan niya, no? 0.15. Okay? So, pinipitik to kasi, ano, ini-equate siya na, uy, high oil price. Picor yan, no? Hindi not necessarily na ganun for the case of Picor. Kasi ang Picor, ano to eh, nasa downstream to. Naka-process, naka-benta ng langis. So, kapag ganyan, nakadepende sa diskarte nila. Okay. Depende sa timing ng ano yan, no? Pag-stock up nila ng inventory, volatility, ganyan. Pero nag-report to ng ano, I believe, nag-report siya ng okay na 2025. Taas siya ng dividend daw, 0.15, lan na yan, no? So, 0.15 divided by 3.5. So, 4%. Pwede na. Pero, malaki yung utang ng ano, Petron. Okay. Madami din siyang reward shares. Next is RHI. Exceeded analyst expectation with full year. Actually, para sa disappointing siya eh. Ang alam ko, hindi pa niya nabibit yung kanyang ano eh. 2023 yata yun. No? Pero, okay. So, it's one of those business na ano, or stock ngayon na resilient sa sell-off. Kasi nga, masyado na siyang malalim, no? Sell daw na siya ng malalim. Di ba? Sell daw ng malalim, di ba? And may ano naman, may fundamentals naman. Medyo ano na yan, wala na ganong nagbebenta. Okay. Next, Philippine 7. Investor sentiment for the 7 operator has improved. So 7, wala pa rin eh, no? Dahil bumili nito dati nung mga nakarang year or nung ano, ito, no? Nung 2024 kasi declare siya ng ano, very unusual or unusually high na dividend payout. Na obviously dahil very unusual siya, hindi na siya naulit, di ba? So last year nag-declare na lang siya ng piso divided by 36.8. Wala, no? Wow, baba na. Okay. Next, JFC, measured outlook. Quarterly sales, blah, blah, blah. The stock is cooled down. The yes news as a potential international spin-off. Ano kaya nangyayari dito? Di ba, bearish ako kay JFC? Last year. And then, start ulit ng taon na to. Wala. No? Patas na naman yung ano, crude oil, no ba? Yung mga logistics to eh. Mayari sila. Okay. So, Ayala Corp. Ayala officially announced a dividend. However, the stock followed the broader market dip. Dividend. Bibili na ito. So, okay. Ilan na ba yield ng ano, Ayala? Ako ba yung ano ko? Napindot ko 4.605. Ayan o. Divided by 541. Isa pa nga 4.605 divided by 541. Wala no? Sa'yo na yan. Ano to? Madami na siyang preferred shares. Madaming ano. Madaming utang. Kaya ano. Walang natitirang pang payout sa mga ano. Common shareholders. We have Dominion Holdings. Schedule its annual general meeting. The stock remains up nearly 10% over the last week. Wala to. Speculation. So, Monde, dividend tease. Ano kaya to?
Monde management noted that their strong capital position might lead to a meaningful dividend distribution in 2026, no? May ganun. So, Monde, di na siya sinasell down kasi nga, lumaki na yung correction niya since IPO. So, sabi nila, meaningful daw, no? Na dividend. So, 0.16. So, kunyari, 0.16. Tapos, so, dalawang beses silang namimigay. Assuming, kinisahin doon ng 15%, no? 15. Uy, divide by 6.21. So, uy, almost 6% dividend yield. Ano ba yun? Ganun ba yung meaningful? You have to find that out. Pero, Monte, ano to eh, sa manufacturing, so, may epekto yan yung high crude oil na price. Tingnan natin kung baka bawin nila yung meaningful dividend distribution nila. Okay? Yeah, Bloom. Wala to, Bloom. Sakit sa ulo to eh, no? So last year, nag-declare to ng dividend. This year, I doubt, no? Biggest asset niya yung land base kasi ito. Walang tourist arrival sa Pilipinas eh. Yung pupunta doon. Tapos pumasok naman siya sa online. And then after niya pumasok sa online gambling, biglang nagre-regulate or nagkaroon ng strict regulation dyan. Or actually, hindi pa nga strict regulation eh. Pero some kind of regulation. So, mayari pa rin siya kasi nayari si Plus eh. So, talagang laki ng problema na ito ngayon. Okay. And lastly, you have UNH, speculative jump, one of the biggest movers. Wala yung mga kanyang speculation. Mga ano yan eh. Yung mga biglang pinipitek. Mga mga nang lure na yan eh. Mga retails eh. Wala eh. Ewan ko anong meron dyan. Hindi ko pinapalo yan. So, I think that's it, no? For the stock stories. So, continuous pa rin yung mga pagre-report and continuous yung selling pressure ng mga businesses. Baka makikita tayo ng dyan. Di ba? Mga magandang opportunities. Ang tanong, bumibili ka ba or nasa sideline ka ulit, no? Nagmamasid ng news, no? Antay ng clear signal, ganun. Antay na may pistok na. Ganun ka ba? Ganun ka?